Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2821 hanggang Kabanata 2830. Kabanata 2821. Mas lalong nagulat sina ikalawang tiyo at ang iba pa. Noong naganap ang kalungkutan ng Diyos, naging tanyag na paksa iyon ng usapan. Pero ngayong nalaman nila na isang Zinegenic ang pumatay sa Diyos, mahirap iyong paniwalaan. Hindi nagbago ang mukha ni Hansen. Ang espiritu ng Diyos ng Skyvine Radish ay nasa ilalim pa rin ng kanyang kontrol. Mayroon itong nakakatakot na berdeng liwanag Diyos. Baliw-baliwan itong umatake kay Evil Lotus God, o mas tamang sabihing ang purpura, masamang espiritu ng multo ng Evil Lotus. Iba ito kay Hansen na ginagamit lamang ang kanyang isipan upang kontrolin ang espiritu ng Diyos. Ang katawan ni Evil Lotus God ay tila kasabay na umiiral ng purpura, masamang espiritu ng multo. Ang galaw ng kanyang katawan ay nakakaapekto rin sa galaw ng purpura, masamang espiritu. Pinagmamasdan ni Hansen ang labanan mula sa malayo. Kailangan ni Evil Lotus God na makibakan ng buong lakas. Kung masisira ang purpura, masamang espiritu, siya mismo ang masasaktan. Ang purpura, masamang espiritu ay nakikipaglaban ng baliw sa Skyvine Radish. Ang nakakatakot nitong kapangyarihan ay kayang wasakin ang lahat, ngunit ang kapangyarihang iyon ay kakaiba. Maliban sa purpura, masamang espiritu, at Skyvine Radish, wala nang ibang bagay sa universo ang naaapektuhan ng lakas na iyon. Hindi nakikita nila ikalawang tiyo at ng iba ang espiritu ng Diyos. Sa nakikita nila, lumulutang lang si Hansen sa hangin. Pinagmamasdan niya si Evil Lotus God, at si Evil Lotus God naman ay parang baliw na nagwawala sa ere. Paulit-ulit itong dumudura ng dugo at lumilipad palayo. Sino ba si Ginoong Holy Baby? Bulong ni Lando. Nakakagulat ang kanyang lakas. Mukha pa siyang mas Diyos kaysa kay Evil Lotus God. Baka ang hari lang ang nakakaalam kung saan nanggaling si Holy Baby, at iyon ang dahilan kung bakit tinanggap siya bilang estudyante. Nakakalaban siya ng mga Diyos. Tanging napakadalang na mga tunay na elitistang antas Diyos ang kayang gumawa niyon. Komplikadong nakatingin si ikalawang tiyo kay Hansen na nasa himpapawid. Kakaiba ang ekspresyon ni Ger nang sabihin niya, kahit si Evil Lotus God ay nagsabing si Ginoong Holy Baby ang pumatay sa Diyos. Totoo ba talaga iyon? Walang may kasagutan. Lahat sila ay nais ding malaman ang sagot. Bagaman agresibo si Hansen, ang kapangyarihan ng espiritu ng Diyos ng Skyvine Radish ay hindi naman mas malakas kaysa sa espiritu ng Diyos ni Evil Lotus God. Halos magkapantay ang kanilang lakas. Kung hindi ginamit ni Hansen ang mga pagkakamali ni Evil Lotus God at nasaktan ng purpura, masamang espiritu noong una, hindi niya ito masusupol ngayon. Ang mababang lahi ay mababang lahi. Kahit mayroon kang espiritu ng Diyos, gagamitin ka lang ng iba. Kahit nasusupol, nananatiling mapagmataas si Evil Lotus God. Nagliliyab ang kanyang mga mata ng mas maliwanag pa kaysa dati. May bahid pa ng kasakiman. Tinitigan niya ang espiritu ng Diyos ng Skyvine Radish na parang sakam. Sapat na ito para patayin ka. Ramdam din iyon ni Hansen. Pagkatapos magsanib ni Evil Lotus God sa purpura, masamang espiritu, mas naging maliksi ito. Gumagamit siya ng diretsyong kapangyarihan, hindi lamang ng isip para kontrolin ito. Pero hindi pa rin ito likas. Kahit may kalamangan, hindi niya kayang talunin ang purpura, masamang espiritu. Sa laban, nakatuon ang mga mata ni Hansen sa purpura, masamang espiritu, at kay Evil Lotus God. Tiyak niyang ang purpura, masamang espiritu ay isang espiritu ng Diyos, pero iba ito sa Skyvine Radish. Ang berdeng liwanag ng Skyvine Radish ay halatang lakas ng halaman, samantalang ang purpura, masamang espiritu ay mula sa ibang elemento. Hindi makita ni Hansen kung ano ang kaibahan. Paano kaya kung maisanib ko ang katawan ko sa espiritu ng Diyos? Iniisip ni Hansen habang pinagmamasdan si Evil Lotus God, gustong malaman kung paano siya nakikipagsanib sa espiritu ng Diyos para lumaban. Matagal niya itong pinagmasdan ngunit walang nakitang malinaw na paraan. Biglang malamig na sinabi ni Evil Lotus God, mangmang na nilalang. Ako, isang Diyos, ipapakita ko sa iyo ang tunay na kapangyarihan ng espiritu ng Diyos. Habang nagsasalita, isang kakaibang marka ang biglang lumitaw sa noo ng purpura, masamang espiritu.
Ang markang iyon ay binuo ng napakaraming batas ng universo. Isa itong himalang makadiyos na nagpakita ng walang katapusang hiwaga ng sansinukob. Biglang nakaramdam ng masama si Hansen. Nang lumitaw ang marka, dama niyang mas lumakas pa ang espiritu ng purpura. Para bang pinatatag ito ng kapangyarihan ng universo. Dumaan ito sa Skyvine Radish at biglang sumidhi ang kapangyarihan. Sa ngalan ni Evil Lotus God, tanggapin mo ang parusa ng Diyos. Sa pagsabog ng boses Diyos ni Evil Lotus God, nag-cross ang kamay ng purpura, masamang espiritu at naupo ito gaya ng isang Buddha. Sa ilalim niya ay isang purpura, masamang lotus. Nang bamuka ito, pakiramdam ni Hansen ay ang buong mundo ay naging parang isang napakalawak na lawa ng lotus. Tiningnan ni Hansen sina ikalawang tiyo at ang iba, ngunit wala silang reaksyon. Hindi nila nakikita ang purpura, masamang lotus. Maraming tanong ang nasa isip ni Hansen. Iniisip niya, parang kapareho lang ng mga Diyos ang Skyvine Radish at ang kapangyarihan ng Evil Lotus. Hindi nila kayang makaapekto sa iba pang nilalang ng universo. Pero bakit ang mga katawan nila ay iba sa MP God, Sky Armor God, at iba pa? Kaya nilang lumibot sa universo at saktan ang mga nilalang doon. Hindi tumigil si Evil Lotus God sa kabila ng pag-aalangan ni Hansen. Maraming purpura, masamang lotus ang bamuka. Sumabog ang mga iyon. Nawasak ang Skyvine Radish. Lumakad si Evil Lotus God kasama ang purpura, masamang espiritu at ang lotus. Baliw-baliwan nilang inatake ang Skyvine Radish. Mas malakas ang kapangyarihan ng purpura, masamang espiritu kaysa Skyvine Radish, at may tulong pa ng lotus. Lubos na napahamak ang Skyvine Radish. Tuloy-tuloy ang atake ng purpura, masamang espiritu. Hindi nagtagal, nabasag ang berdeng liwanag. Ilang sandali lang, isang buong braso ang naputol. Hindi nasaktan si Hansen dahil doon. Iba siya kay Evil Lotus God. Kahit mapatay ang Skyvine Radish, hindi siya maaapektuhan. Hindi rin nakakaapekto sa kanyang katawan ang kapangyarihan ng purpura, masamang espiritu. Ngunit kung mapapatay ang Skyvine Radish, mawawala na siya ng sandata laban kay Evil Lotus God. Parang mga talon ang kanyang mga mata. Gumalaw ang katawan ni Hansen, papasok sa labanan. Alam niyang kung aasa lang siya sa Skyvine Radish, tiyak na talo siya. Kailangang makipag-ugnayan siya rito upang talunin si Evil Lotus God. Gumalaw si Hansen. Alam ni Evil Lotus God kung ano ang gagawin niya. Mapanghamak itong ngumisi at sinabi, mangmang na nilalang. Akala mo ba hindi ka masasaktan ng katawan ng Diyos kaya maaari mo itong baliwalain? Napakabobo mo. Tinayra ni Evil Lotus God ng kamao ang Skyvine Radish at sabay na sumuntok kay Hansen. Ganoon din ang ginawa ng purpura, masamang espiritu. Hindi gumalaw si Hansen. Ibinato niya ang supot na suppressor at pinagsabog ito ng kanyang kamao. Kumalat ang maraming pulbos na parang abong kulay abo. Malakas ang Holy Kirin, pero kung iniisip mong kaya ng abo na saktan ang isang Diyos, napaka-inosente mo. Nagpatuloy si Evil Lotus God sa kanyang suntok. Binutis ng purpura, masamang espiritu ang abo. Kabanata 2822. Hangad mo ang kamatayan. Sinuntok ni Evil Lotus God si Hansen. Biglang lumitaw ang isang puting apoy mula sa kamay ni Hansen. Kasabay nito, sumabog ang kamao ni Evil Lotus God kay Hansen, ngunit ang puting apoy ay dumaan sa dibdib ni Evil Lotus God. Apoy ng Phoenix, balahibo ng Phoenix, paano mo, ibinaba ni Evil Lotus God ang kanyang ulo at tumingin sa kanyang dibdib. Nakita niyang may isang balahibo ng Phoenix na nakabaon doon. Baliw na baliw ang puting apoy na kumakalat sa kanyang katawan at mga laman loob. Pang! Hindi na siya pinagsalita ni Hansen. Pagkabunot ng Phoenix Flame, kinontrol niya ang Skyvine Radish para suntukin ang purpura, masamang espiritu na konektado kay Evil Lotus God. Nang masaktan si Evil Lotus God, wala itong oras para makarik. Sinuntok ng Skyvine Radish ang ulo nito at nagbuga ng purpurang hangin sa paligid. Nabasag ang kalahati ng buto sa balikat ni Hansen dahil sa kamao ni Evil Lotus God, ngunit hindi niya iyon alintana. Sa pakikipagtulungan niya sa Skyvine Radish, hindi niya bibigyan ng pagkakataon si Evil Lotus God. Parg! Nakadoble ang pinsalang tinamo ni Evil Lotus God at ng purpura, masamang espiritu. Nasugatan ang kanyang katawan, at agad na nagiba ang ekspresyon ng mukha niya. Nadiskubre ni Hansen na si Evil Lotus God ay may kahinaan na hindi naman totoong kahinaan. Hindi kayang makaapekto ng kanyang purpura, masamang espiritu sa mga nilalang ng universo. Kapag nasaktan ang espiritu, ang katawan ni Evil Lotus God ay nasasaktan din. Para lang siyang normal na nilalang na maaaring saktan ng mga kapangyarihan ng universo.
Ibig sabihin, sa tuwing nakikipaglaban si Hansen kasama ang Skyvine Radish, nadodoble ang pinsalang tinatanggap ni Evil Lotus God. Bagaman ang kanyang katawan ay antas tunay na Diyos, hindi ibig sabihin na ang kanyang lakas sa labanan ay kasing lakas ng tunay na Diyos. Para kay Hansen, ang paggamit ni Evil Lotus God sa purpura, masamang espiritu ay nagdudulot ng unti-unting pagbawas sa kanyang life force. At nang magkaroon ng marka ng Diyos ang katawan ng purpura, masamang espiritu, mas lalong nabiyak ang katawan ni Evil Lotus God. Para bang malapit na itong gumuho. Hindi inasahan ni Hansen na kaya ng balahibo ng Phoenix na lubhang saktan si Evil Lotus God. Sa katunayan, tuluyang nabutas ng Phoenix Feather ang kanyang katawan. Higit pang nanghina si Evil Lotus God dahil sa masamang epekto ng paggamit sa purpura, masamang espiritu. Para kay Hansen, ito ay isang malaking bentahe. Kung nanatiling antas tunay na Diyos ang lakas ni Evil Lotus God, baka hindi siya nasaktan ng balahibo ng Phoenix na hawak ni Hansen. Pero ngayon, iba na. Habang patuloy na tumatama ang Phoenix Flame at Skyvine Radish, paulit-ulit na sumisigaw si Evil Lotus God. Tuloy-tuloy na dumadaloy ang dugo Diyos mula sa kanya. Nagulat si Baoying at ang iba habang pinagmamasdan ang lahat. Sa kanilang nakikita, may hawak na puting apoy si Hansen. Pinadugo niya si Evil Lotus God ng walang humpay na hindi na ito makalaban. Napakalakas niya, para bang isang Diyos mula sa langit ang bumaba sa lupa. Hindi. Imposible. Ako ay isang Diyos. Hindi ako kayang patayin ng isang mababang uri. Hindi ako mamamatay. Hindi natapos ni Evil Lotus God ang kanyang salita. Pinutol ni Hansen ang kanyang kaliwang braso, at umagos ang dugo Diyos na parang bukal ng dugo. Lintik ka, pagpuputol-putulin kita hanggang wala nang matira at sisiguraduhin kung hindi ka na muling isisilang, puno ng galit ang mukha ni Evil Lotus God. Inalis niya ang purpura, masamang espiritu at bumalik sa normal na anyo. Nawala ang purpura, masamang espiritu ni Evil Lotus God. Bumalik sa normal ang kapangyarihan ng Skyvine Radish. Halatang bumuti ang katawan ni Evil Lotus God, ngunit galit na galit ang kanyang mukha. Nag-ipon siya ng lakas upang ipagpatuloy ang laban kay Hansen. May nakahanda pang dalawang supot ng piniga at pinagsiksik na pulbos si Hansen. Pinakawalan niya ang mga iyon, at kumalat ang maraming pulbos ng palayok sa katawan ni Evil Lotus God. Parang natabunan siya ng asido na kumukulo at kumakain sa kanyang laman. Malaking bahagi ng katawan niya ang agad na nabulok. Arg! Napasigaw si Evil Lotus God sa matinding sakit. Pumasok si Hansen sa lugar na puno ng pulbos. Ginamit niya ang balahibo ng Phoenix para saksakin ang leeg ni Evil Lotus God. Naputol ito sa kalahati. Imposible, hindi ako mamamatay, ako ay isang Diyos, ako ay Diyos, wala na ang dating dangal at kumpiyansa sa tinig ni Evil Lotus God. Napilitan siyang sumadsad sa dalawang masamang sitwasyon. Kapag ginamit niya ang purpura, masamang espiritu, natatanggap niya ang magkabilang pinsala mula kina Hansen at Skyvine Radish. Kung hindi naman niya ito gagamitin, sinisira siya ng pulbos ng palayok. Wala na siyang ligtas. Pumapatay ako ng Diyos, malamig na sabi ni Hansen. Nababalutan ng pulbos ng palayok ang kanyang katawan habang hiniwa niya si Evil Lotus God. Lumipad ang maraming puting apoy sa paligid, nagdagdag ng sugat kay Evil Lotus God. Paulit-ulit itong napasigaw sa sakit. Mahirap nang isipin na ito rin ang parehong Evil Lotus God na tinalo si ikalawang tiyo at ang iba hanggang mawalan sila ng pag-asa sa laban. Katsa! Naputol ang ulo ni Evil Lotus God dahil kay Hansen. Gamulong ang ulo at huminto malapit kay ikalawang tiyo. Nagsipon ang lahat upang manood. Nakatingin si ikalawang tiyo sa ulong wala ng katawan na puno ng pagkagulat. Kakaiba ang ekspresyon ng kanyang mukha. Walang makahanap ng tamang salita upang bigkasan. Ako ay Diyos, nang ahas kang patayin ang Diyos, isusumpa ka magpakailanman, kahit na nahulog na ang ulo ni Evil Lotus God, hindi pa rin siya patay. Patuloy siyang sumusumpa at humihiyaw kay Hansen. Katsa! May hawak na puting apoy si Hansen. Ibinaba niya ang kanyang espada. Nahati sa gitna ang ulo ni Evil Lotus God. Isang purpurang bulaklak ng lotus ang lumabas dito na may mga mahiwagang marka na kumikislap. Espiritu ng Diyos na huli. Nakahanap ng espiritu ng Diyos na Jin. Nadismaya si Hansen. Sa pagkakataong ito, walang espiritu ng Diyos ang lumabas. Umaasa siyang makakakuha ng isa pa upang may kumpara sa espiritu ng Diyos ng Skyvine Radish. Boom! Nang mapatay si Evil Lotus God, bumaba ang purpurang liwanag mula sa langit. Ang lahat ng kanyang laman at buto ay naging purpurang liwanag na umakyat paitaas. Inakala ni Hansen na muling magaganap ang kalungkutan ng Diyos.
Ngunit nang tumagos ang purpurang haligi ng liwanag sa kalangitan, biglang nagkaroon ng kakaibang baluktot. Nawala ang haligi ng liwanag sa pagbaluktot na iyon. Hindi ito nakagawa ng kalungkutan ng Diyos. Pagkakita niya nito, kumabog ang dibdib ni Hansen. Kahit ang kapangyarihan ng pagkamatay ng Espiritu ng Diyos ay hindi kayang tumakas mula sa malawak na sistemang ito. Ano ang nangyari sa lugar na ito? Paano nawasak ang sacred? Iyon ba ang personalidad ng Diyos, bulong ni Lando habang nakatingin sa purpurang lotus na nasa sahig. Nanginginig ang kanyang tinig. Iyon ay personalidad ng Diyos. Kung sino man ang kumuha niyon, maaari siyang umakyat sa langit at maging Diyos. Ngunit sa kabila ng napakalaking kayamanang iyon sa kanilang harapan, wala ni isa ang naglakas loob na kunin ito. Lahat ay nakatingin kay Hansen. Matapos ang nakamamanghang paraan ng pagpatay niya kay Evil Lotus God, siya lamang ang may karapatang kumuha niyon. Maging sina ikalawang tiyo o Menglay ay hindi nang ahas isipin ang paggawa ng ganoong kasamaan. Pinulot ni Hansen ang purpurang lotus mula sa lupa. Hahawakan na sana niya ito nang biglang marinig niya ang tunog na "Katcha" mula kay Lando kasabay ng malakas na alon. Akala ni Hansen ay si Lando ang naglakas loob na agawin ang personalidad ng Diyos. Ngunit nang tumingin siya ng mas malapit, hindi pala si Lando. Ito ay ang kahon ng metal na Kirin na nasa likod niya. Sa hindi malamang paraan, bumukas ito. May isang bagay na lumabas mula rito at dumiretso kay Hansen. Kabanata 2823. Pang! Ang lumilipad na bagay ay tinamaan ng isang suntok ni Hansen. Hindi niya naramdaman na malakas ang kapangyarihan nito, pero hindi niya ito nabasag. Pinagmasdan ni Hansen ang bagay habang lumilipad ito sa hangin. Noon niya nakita kung ano talaga iyon. Ito ay mukhang dalawang malalaking patpat na magkadikit. Mga isang talampakan ng haba at kulay madilim na pula. Hindi ito kapansin-pansin at wala siyang ideya kung ano iyon. Muling sinuntok ni Hansen ang lumilipad na bagay na mukhang dalawang patpat. Napaatras ito, pero bumalik pa rin papunta sa masamang lilang lotus na nasa kamay ni Hansen. Nag-ipon ng mas maraming lakas si Hansen. Ginamit niya ang buong lakas niya para muling suntukin ang bagay, ngunit hindi pa rin ito nasa Syra. Kahit pa napalipad niya ulit, dumiretso pa rin itong bumalik sa kanya. Nang gamitin ni Hansen ang Sky Star Wolf Glyph, ang suntok niya ay kasing lakas ng isang larva class deified, pero hindi pa rin niya napinsala ang bagay na iyon. Nagulat siya. Nang makita niyang bumalik muli sa kanya, tinawag ni Hansen ang kanyang Cold Light Sword. Sinugitan niya ang bilog na patpat. Pang! Tinamaan ng espada ni Hansen ang dalawang patpat. Tumilapon ito sa sahig ngunit hindi man lang nasaktan. Muli itong tumalbog at lumipad paitaas, papunta ulit sa lilang lotus sa kamay ni Hansen. Sa pagkakataong ito, lubos na nagulat si Hansen. Ang sinag ng Cold Light Sword ay kayang pumatay ng isang paru-parong Xenogeneic, pero nang tamaan nito ang dalawang patpat, wala man lang bakas ang naiwan. Kahit mahina ang kapangyarihan nito, napakatibay ng material. Ano ba talaga yung bagay na yan? Gulat na tanong ni Lando at iba pa. Nang titigan ni Baoying ang bagay, sabi niya, parang guhit. Sa tingin ko, isa itong scroll na may drawing. Parang ganun nga, pero hindi ito parang gawa sa papel o tela, sagot ni Second Uncle. Hindi ko alam kung anong material ito, pero hindi basta-basta mabubutas. Nang marinig niya iyon, napaisip si Hansen. Totoo ngang parang scroll ito. Ang dalawang patpat ay tila may nilalamang guhit. Mayroong madilim na pulang papel sa loob. Dahil dikit ito sa dalawang patpat, hindi ito agad makikita kung hindi tititigan. Ang kakaiba, itinago ng Kirin ang isang metal na kahon sa loob ng palasyo at inilagay ito sa isang estatwa. At sa loob ng kahon ay naroon ang scroll na ito. Kaya nitong nakawin ang God Spirit Genes, bulong ni Hansen. Hindi naman ito agresibo, pero hindi rin niya masira. Kaya't nang bumagsak ang scroll, napagpasyahan niyang hulihin ito. Nasa mga kamay na ni Hansen ang scroll, pero patuloy pa rin itong kumikilos para agawin ang lilang lotus. Dahil mahina lang ang kapangyarihan nito, hindi ito nakawala sa pagkakahawak ni Hansen. Napagtanto agad ni Hansen na hindi ito banta, kaya itinabi niya ang lilang lotus. Ginamit niya ang dalawang kamay para hawakan ang scroll at sinubukang buksan ito. Habang binubuksan niya, ramdam niya na parang idinikit ito gamit ang matibay na pandikit. Kahit buong lakas na ang ginamit ni Hansen, 2 o 3 sentimetro lang ang nabukas niya. Sa gilid ng scroll, may nakita siyang bahagi ng larawan. Ibig sabihin, ang gitna ng guhit ang kanyang nahahawakan. Alam ni Hansen na kulang ang lakas niya para tuluyang buksan ito. Muling bumalik sa pagkakasara ang scroll. Pero bago iyon, nakakita siya ng ilang salita.
May nakasulat sa Geno Universe's common language, kaya nabasa agad ni Hansen. Itim ang sulat sa pulang likuran. Ang nakasulat ay Taiyi, kasunod ay espasyo, at pagkatapos ay tatlong salita, Killing the Gods. Napaisip si Hansen, Taiyi, siya ba ang Taiyi na minsang nakilala ko? Nakapatay din ba siya ng Diyos? Ganun ba kadaling patayin ang isang Diyos? Akala ko, tanging mga may super genes lang ang makakagawa nito. Matagal na pinag-aralan ni Sacred Leader ito, pero hindi pa rin niya kayang pumatay ng Diyos. Sino itong bigla na lang lumabas at nakapatay ng mga Diyos? Nanghihina na ang kapangyarihan ni Hansen at lumalabo ang kanyang focus. Unti-unting bumalik sa pagkakasara ang scroll na may tunog na, pat. Lumapit sina Second Uncle at iba pa. Nag-usisa si Londo, Mr. Holy Baby, may nalaman ka ba sa loob ng scroll? Hindi ko ito mabuksan. Hindi ko alam ang nasa loob, tugon ni Hansen habang hawak ang pilipit na scroll. Hindi niya gustong sabihin ang totoo lalo na sa mga taga-Extreme King. Huwag na muna tayong mag-usap, sabi ni Baoying. Umalis na tayo rito sa Big Baron Systems. Sobrang delikado ang lugar na ito. Anong ikakatakot natin? Malamig na tugon ni Londo. Habang kasama natin si Mr. Holy Baby, bakit tayo matatakot sa mga Xenogeneics dito? Kaya niyang pumatay ng Diyos. Umalis na lang tayo. Alam ni Hansen ang sitwasyon. Napatay lang niya ang Evil Lotus God dahil sa tulong ng Skyvine Radish at Pottery Powder. Kung isang tunay na True God class Xenogeneic ang nakalaban, hindi sapat kahit ang kanyang Cold Light Sword. Bukod pa rito, walang silbi ang God Spirit laban sa mga Xenogeneic. Habang iniisip ang Cold Light Sword, sinilip ni Hansen ang kanyang Sea of Soul at nakita niya ang dalawa pang Cold Light Sword Beast Souls. Nakuha niya ito nang patayin niya ang malaking grupo ng Cold Light Charms. Tiningnan niya ang impormasyon at napansin niyang pareho ito sa nauna niyang espada. Ngunit magkaiba ang description, ang isa ay nakasulat na broken at ang isa ay half-complete. Agad na napansin ni Hansen na mas mahina ang broken kaysa sa dalawa. Pwede kayang pagsamahin ang mga Cold Light Sword Beast Souls. Kinabahan siya sa ideya. Nakita niya ang tatlong Cold Light Charms na nagsama-sama. Umiikot ang kanilang espiritu at nag-merge bilang isang bagong Cold Light Sword Beast Soul. Mas malakas ito kaysa sa tatlo. Kitang-kita sa presensya pa lang. Natuwa si Hansen nang makita ang impormasyon. Deified Beast Soul Cold Light Charm, Cold Light Sword, perfect. Kung sa half-complete pa lang ay parang butterfly treasure weapon na, paano pa kaya ngayong perfect na ito? Baka kayang makipagsabayan ito sa mga True God weapons. Kung ganun, yayaman ako ng todo, sobrang tuwa ni Hansen. Hindi na siya makapaghintay na muling gamitin ang Cold Light Sword at ipakita ang lakas nito. Kabanata 2824. Sa kanilang pagbabalik sa Extreme King, paulit-ulit na iniisip ni Hansen ang tanong na iyon. Si Taiyi na nabanggit sa scroll, siya ba ang parehong Taiyi na nakita ni Bauer at ng iba? Noong naghuhukay sila sa God City, nakakuha sila ng kakaibang bato. Nang pumasok sina Hansen at iba pa sa God City, sinabi ni Bauer na may lalaking lumitaw at ipinakilala ang sarili bilang Taiyi. Sinabi pa nitong bumati siya sa kanyang ama. Nang ikwento ni Bauer kay Hansen ang tungkol dito, nakaramdam din siya ng pagkailang. Ayon sa paglalarawan ni Bauer, hindi niya alam kung sino ang taong iyon. Narinig na niya ang pangalang Taiyi noon, pero iyon ay tumutukoy sa Taiyi King God sa mga sanctuaries. Malinaw na hindi ito ang parehong lalaking nagpakilalang Taiyi ngayon. Noon pa man, nagtataka na si Hansen kung paano nalaman ni Taiyi ang tungkol sa nakaraan ni Bauer. Ang tinutukoy niyang ama ay tiyak na ang tunay na biolohikal na ama ni Bauer. Simula noon, hindi na niya muling narinig ang tungkol kay Taiyi. Sa paglipas ng panahon, halos nakalimutan na niya ito. Ngayon, muling nabanggit ang pangalan niya sa guhit ng Holy Kirin. Nakita mismo ni Hansen ang pangalang Taiyi at ang mga salitang, Killing the Gods. Nagsimula tuloy siyang mag-isip kung ano nga ba talaga ang katauhan ni Taiyi. Ngunit haka-haka lamang iyon. Hindi pa niya tiyak kung ang Taiyi sa guhit ay siya ring Taiyi na narinig nila. Mahirap itong patunayan. Kasama ni Hansen sina Second Uncle at ang iba pabalik sa Extreme King. Sa kanilang paglalakbay, iba na ang tingin sa kanya ng mga deified elites, parang isang Diyos na ang kanilang tinitingala. Ito na sana ang pinakamagandang pagkakataon para makaalis si Hansen sa Extreme King, pero pinili niyang huwag muna silang iwan. Sumama siya pabalik. Nag-isip si Hansen, kung aalis ako ngayon, ikakalat ng Extreme King na nakapatay ako ng isang Diyos. Baka habulin ako ng mga nakakatakot na nilalang mula sa Geno Hall. Pero kung babalik ako sa Extreme King, iisipin nilang kabilang ako sa kanila.
Hindi rin nila siguro ikukwento sa iba ang nangyari sa akin at sa Evil Lotus God dahil sakit lang ng ulo ang dadalhin nito sa kanila. Bukod pa rito, marami pa silang deified xenogeneics na maaari kong patayin. Walang silbi ang pag-alis ko ngayon. Dati, pakiramdam niya ay mahina pa siya para manatili sa Extreme King. Ngunit ngayong mayroon na siyang perfect Cold Light Sword, hindi na siya gaanong nag-aalala. Sa tulong ng Cold Light Sword, kahit hindi pa niya kaya ang isang tunay na True God Elite, kaya na niyang lumaban kahit paano. Habang nilalaro ni Hansen ang Lilang Lotus, iniisip niya kung paano niya ito masasaktan. Sayang, hindi ko ma-refine ang dalawang God Spirit Genes. Kung maaari ko lang ma-refine ang isa, baka makamit ko agad ang True God Power. Pagbalik niya sa Extreme King, patuloy niyang kinakain ang kanyang mga deified genes. Ipinatawag siya ni Viking kasama sina Second Uncle at iba pa. Ikinwento nila ang nangyari sa Big Baron System. Yun lang ang nangyari. Hindi tinanong ni Viking kung saan nanggaling ang lakas ni Hansen, at hindi rin niya hiniling na ibigay ang God's personality o ang scroll. Mula noon, parang walang nagbago. Hindi na muli nakita ni Hansen si Viking. Si Baoying lamang ang laging pumupunta upang turuan siya ng asal. Nag-isip si Hansen, ano bang iniisip nitong si Viking? Kung gusto kong tumakas, matagal na sana akong tumakas. Ang dami kong sikreto, pero parang wala siyang pakialam. Kahit ang mga yaman gaya ng God's personality, hindi man lang niya tinanong. Ano ba talaga ang plano niya? Kung may inilatag na plano si Viking upang subukan siya, mas magiging panatag sana si Hansen. Kahit alam niyang sinusubukan siya, alam man lang niya ang pinagmumulan. Pero dahil hindi nagpapakita ng motibo si Viking, tuloy-tuloy ang kalituhan ni Hansen. Pakiramdam niya, napaka-misteryoso at napakahirap unawain ng taong ito. Lumipas ang mga araw, naging paulit-ulit na lamang ang buhay ni Hansen, kain, tulog, kain, ulit. Malaki ang itinaas ng kanyang tali ng deified genes. Hindi nagtagal, umabot na ito sa 100 piraso. Panahon na para maging larva class. Sana kapag nangyari iyon, bumalik na sa normal ang katawan ko. Masaya si Hansen, pero hindi niya agad ginawa. Nasa Extreme King pa siya, at ang kanyang pagkakakilanlan ay bilang Holy Baby. Kung magle-level up siya bilang larva class at bumalik sa anyong tunay ni Hansen, para na rin siyang nag-alok ng tupa sa bibig ng tigre. Sa kabutihang palad, hindi nilimitahan ni Viking ang kanyang kalayaan. Kumuha si Hansen ng dahilan at sumakay ng battleship para makaalis muna sa kaharian. Pumunta siya sa isang planetang pagmamayari ng Extreme King pero walang nakatira roon. Doon siya nagsimulang mag-evolve ng kanyang battle body. Nang magsimula ang ebolusyon, naramdaman ni Hansen na nagbabago ang kanyang mga gene message. Patuloy na naghahati at nagbabago ang kanyang mga selula. Dahan-dahang lumalaki ang katawan ni Hansen, at di nagtagal, bumalik siya sa anyong pang-adulto. Nananatili pa rin ang kanyang xenogeneic battle body mode. Dahil sa pagsanib niya kay Spell, masyadong makinis ang kanyang mukha, parang mukha ng isang babae. Sa wakas, naging adulto na ulit ako. Sobrang saya ni Hansen. Wala naman siyang hilig na manatiling bata, kaya mas comfortable siya ngayon. Matagumpay siyang naging larva class. Ramdam niya ang pagbabalik ng kanyang lakas, mas makapangyarihan pa kaysa nang umasa siya sa Skystar Wolf Leaf. Ito ang tunay na ako, pagmamalaki ni Hansen. Ngunit nang subukan niyang kanselahin ang xenogeneic mode, natuklasan niyang hindi na niya ito mabawi. Ganun na ba talaga ako mula ngayon? Medyo nalungkot si Hansen, pero wala na siyang magagawa. Kahit mas kaakit-akit siya ngayon, gusto pa rin ni Hansen na bumalik sa dati niyang mukha. Ngayong mas malakas na ako, baka mabuksan ko na ang scroll, isip niya. Kinuha ni Hansen ang scroll at muling sinubukang buksan ito gamit ang kanyang lakas. Unti-unti itong bumukas. Muli niyang nakita ang pangalan ni Tai. Dahil mas malakas na ngayon ang kapangyarihan niya kaysa noon, dahan-dahan niyang nabubuksan ang scroll. Heto na, bulong ni Hansen. At habang nabubuksan ito, isa pang linya ng mga salita ang lumitaw. Purple Fight, Killing the Gods, nabigla si Hansen nang makita ito. Pwedeng magkapareho ang pangalan ng dalawang Tai, pero ang Purple Fight ay hindi basta nagkakapareho ng pangalan. Ang nagtataglay lamang ng pangalang iyon sa buong universo ay ang tanyag na Purple Fight mula sa Sacred Sten Generals. Nakilala na ni Hansen si Purple Fight noon, ngunit hindi na maganda ang kalagayan nito ngayon. Sumasakay ito sa Sea Demon Car sa Changxia System, paikot-ikot doon ng walang katapusan. Matapos umalis ng babaeng nagpanggap bilang Sacred Researcher sa Two Worlds Mountain, nawala na rin si Purple Fight. Kabanata 2825
Matagal nang nagsasaliksik ang pinuno ng Sacred kung paano pumatay ng Diyos ngunit hindi niya ito nagawa. Paano kaya nagawa ng isa niyang tauhan, si Purple Fight, na matagumpay na pumatay ng isang Diyos? Napakakakaiba nun. Bukod pa roon, sinabi ni na Horizontal Evil at ng babaeng iyon noon na kung walang Super Gene, imposibleng pumatay ng Diyos. Kahit ang pinuno ng Sacred ay hindi pa nakakahanap ng Super Gene. Paano natagpuan ni Purple Fight ang Super Gene? Napuno ng matinding pagtataka ang utak ni Hansen. Upang makahanap ng sagot sa scroll, nagdagdag pa ng kapangyarihan si Hansen sa kanyang mga kamay para higit pa itong mabuksan. Mahirap buksan ang scroll. Para bang dikit na dikit ito ng pandikit. Kinailangan ng napakaraming lakas para lamang mabuksan ito. Habang hinahatak niya ito, lalo itong tumitibay. Kahit na may kapangyarihan siya bilang larva class, halos hindi niya na kayapang hawakan ito. Mayroon pang mga salita, Horizontal Evil, pagpatay sa Diyos, nang makita ito ni Hansen, napatigil siya. Si Horizontal Evil ay ang pinuno ng Break Skies. Naipit siya ni Hansen sa gilid ng bundok noon. Hindi siya nabigyan ng kamatayan kaya nanatili siyang nasa estado ng hindi buhay at hindi rin patay. Maging siya mismo ay nagsabi kay Hansen na wala siyang kapangyarihan upang pumatay ng Diyos. Kung totoo iyon, bakit may mga salitang taliwas dito ang nasa scroll? Biglang naisip ni Hansen na baka isang biro lang ni Holy Kirin ang scroll na ito. Kung hindi, ano ang silbi ng listahan ng mga pangalan? Ginagawa ba nitong kriminal sina Purple Fight, Horizontal Evil, at ang iba pa? Bagamat may pagdududa si Hansen sa kredibilidad ng scroll, ipinagpatuloy pa rin niyang hatakin ito. Gusto niyang makita kung ano ang nasa dulo. Sa huli, nang naihatak niya ito sa isang tiyak na antas, naging sobrang lakas ng kapangyarihan ng drawing. Hindi na niya kayang ipagpatuloy ang pagbukas nito. Bukas ka, umungol si Hansen. Kumislap ang glyph ng Sky Star Wolf sa kanyang katawan, nagbibigay ng dagdag na lakas. Pinilit pa rin niyang hatakin ang scroll. Namaga ang mga ugat sa kanyang braso. Maraming substance chains ang kumislap sa kanyang mga kamay. Dahan-dahan niyang pinilit buksan ang scroll. Han Yufei, paglapastangan sa Diyos, itinapon sa isang siwang nang hindi na muling isisilang, sa wakas ay nakita ni Hansen ang isang krimen na may ibang titulo. Lalo itong nagdulot ng kalituhan sa kanya. Han Yufei. Mukhang pangalan ito ng isang babae. Pero sino siya? Ano ang kaugnayan niya sa Sacred? Paano siya nagkaroon ng krimeng paglapastangan sa Diyos? Hindi yun kasing bigat ng pagpatay sa isang Diyos. Pero bakit sina Purple Fight at ang iba ay basta lang pumatay, samantalang ang babaeng ito ay pinarusahan ng walang hanggang kapahamakan? Pang! Hindi na nakayanan ni Hansen ang lakas ng scroll. Bumalik sa dati ang dalawang hawakan nito at muling gamulong ang papel. Tila gusto pa nitong lumipad palayo. Mahigpit na hinawakan ni Hansen ang scroll at pinigilan ito hanggang maikulong niya ito sa Destiny's Tower. Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit napakaraming tao na ang nakapatay ng Diyos noon? Lubhang nagduda si Hansen, ngunit kulang pa siya sa impormasyon. Hindi pa niya ito lubos na mahusgahan. Mukhang kailangan kong hintayin pang lumakas ako. Kapag oras na, saka ko lubusang mabubuksan ang scroll at malalaman ang tunay na kahulugan ng mga pangalang nakasulat dito. Ipinagpaliban muna ni Hansen ang usapin tungkol sa scroll. Ngayon ay nasa anyong adulto na siya. Kahit na walang makakakilala na siya si Hansen, hindi na rin naaangkop na manatili siya kasama ng Extreme King. Kaya't bumalik si Hansen sa mga sanctuaries. Nag-aaral si Hanlinger ng pagguhit sa hardin nang biglang lumitaw si Hansen. Bahagya siyang tumagilid ng ulo, tinitigan ito at nagtanong, magnanakaw ka ba? Kung magnanakaw ako, anong gagawin mo sa akin? Nakangiting tugon ni Hansen, nais niya itong biruin. Komendat si Hanlinger at sinabing, ginoot gwapong magnanakaw, ang init ng dating mo. Kung aalis ka na ngayon, magpapanggap akong hindi kita nakita. Napuno ng ulap ang isipan ni Hansen. Ang bata pa ni Linger pero obsessed na sa itsura. Dapat turuan ko siyang hindi dapat pagkatiwalaan ang mga gwapong lalaki. Linger, hindi mo ba nakikilala si Papa? Tanong ni Hansen na bahagyang nanlulumong tumingin sa kanya. Papa. Naguluhan si Hanlinger sa pagtingin sa kanya. Maya-maya, masayang tumalon ito papunta sa mga bisig ni Hansen at nagtanong, Papa. Mula kailan ka naging ganito kaguwapo? May balak pang sabihin si Hansen ngunit dumating si Jianran. Matamang tumingin ito kay Hansen at may pagtatakang nagsabi, Hansen, bakit mas gumwapo ka ngayon? Ipinaliwanag ni Hansen ang nangyari. Nasa tabi niya si Jianran at Linger, nakapulupot ang isa sa bawat braso. Sabik silang nakinig sa kanyang kwento. Mabilis na napansin ni Hansen na tumaas ang kanyang reputasyon sa kanilang tahanan. Dati,
Kapag umuuwi siya, normal lang ang pagkain. Ngayon, si Jianran ay nagluluto pa ng mga espesyal na putahe. Si Linger naman ay paikot-ikot kay Hansen, yakap dito ng yakap at paulit-ulit na tinatawag siyang daddy at humihingi ng halik. Mag-ina talaga ito, napansin ni Hansen. Para tumaas ang tingin nila sa akin, walang silbi ang kapangyarihan. Ang itsura pala ang pinakamabisang sandata. Hindi naman ganoon kasama ang dati kong mukha, nalungkot si Hansen. Kahit na hindi siya super gwapo, ang kanyang tindig at presensya ay nandoon. Hindi rin siya pahuhuli sa mga supermodel. Pero iba ang naging traito sa kanya noon. Kinabukasan, matapos ang isang araw ng pamamahinga, ginising si Hansen ng sigaw ni Jianran. Anong nangyari? Ang aga-aga pa, bumangon si Hansen at napansing may kakaiba. Nang tumingin siya ng mas malapitan, nagulat siya, bumalik na naman sa katawan ng isang bata ang kanyang anyo. Maging si Hansen ay nagulat. Anong nangyari? Bakit ganito na naman ako? Akala ko kapag umabot ako sa larva class, magiging normal na ulit ako. Pinawisan ng malamig si Hansen. Napaka-cute, agad siyang niyakap ni Jianran at idinikit ang pisngi niya sa pisngi ni Hansen. Ganito rin ka-cute si Little Flower noong ganito siya kaliit. Hindi alam ni Hansen ang sasabihin. Masyadong tanggap ni Jianran ang katotohanang naging bata ulit ang asawa niya. Hindi man lang siya nag-alala. Ilang araw itong pinag-aralan ni Hansen at napag-alaman niyang hindi siya maaaring manatiling adulto ng matagal. Paminsan-minsan ay nakababalik siya sa anyong adulto, ngunit tumatagal lamang iyon ng mga 10 oras bago siya bumalik sa pagiging bata. Sayang ang lahat ng hirap ko, hindi pa rin ako lubos na nakarecover. Mukhang kailangan ko pang maging butterfly class bago ako tuluyang bumalik. Iniisip pa sana ni Hansen kung paano makakaalis sa Extreme King, ngunit mukhang hindi na muna kailangan. Pinili niyang manatili bilang holy baby sa Extreme King at samantalahin ang mga yaman nila. Habang nasa anyong adulto, ginamit ni Hansen ang kanyang kapangyarihan upang gamitin ang Force-Shape Cube at pumasok sa God's Farm. Gusto niyang makita muli si Warner. Katatapos palang pumasok ni Hansen sa God's Farm nang makita niyang pinapatay ni Warner ang mga tupa gamit ang kanyang kutsilyo. Natuwa siya rito. Matagal ko nang pinag-aralan kung paano lalabanan ang God's Knife. Ngayon, maisasagawa ko na ito. Lumitaw si Hansen sa harap ni Warner. Tinitigan niya si Warner na may hawak ng God's Knife at sumisipsip ng dugo, at sinabi, Warner, umurong ka. Kabanata 2826. Bago pa man makasagot si Hansen, naglabas na ng nakakatakot na apoy ng dugo ang God's Knife. Tumakas ito mula sa mga kamay ni Warner at lumipad patungo kay Hansen sa himpapawid. Ang apoy ng dugo ay agad na bumuo ng isang anino ng demonyo ng dugo. Hawak nito ang God's Knife sa hawakan at papalapit na inundayan si Hansen. Isa itong super space slash na may kinalaman sa oras at espasyo. Kaya nitong hiwain kahit ang nakaraan, dahilan para wala ni isa mang makapigil dito. Kaya ko ba itong hadlangan? Kaya ko bang hulaan ang landas nito isang segundo bago ito dumating? Hindi sigurado si Hansen, pero alam niyang kailangan niyang subukan. Agad na lumitaw ang Medusa Shield sa kamay ni Hansen. Inilagay niya ito sa harapan habang iniaayon ang kanyang katawan. Sa kabila namang kamay ay hawak niya ang Cold Light Sword. Plano sanang gamitin ni Hansen ang mga baril ni Spell, pero dahil naging bahagi na siya nito, hindi na ito maaaring gamitin bilang sandata. Bukod pa rito, mas malakas ang kapangyarihan ng Cold Light Sword kaysa kay Spell. Kaya't pinili ni Hansen na gamitin na lamang ang kanyang Cold Light Sword. Maingat na kinalkula ni Hansen ang galaw ng kanyang katawan, ang liwanag ng espada, at ang posisyon ng Medusa Shield para sa depensa. Ang layunin niya ay pilitin ang God's Knife na umatake sa direksyong gusto niya. Hindi niya kayang hulaan ang galaw nito isang segundo bago ito tumama, pero gamit ang makapangyarihang porma sayon, kaya niyang itulak ang God's Knife na mahulog sa parang bitag ng isang laro ng chess na kanyang nilikha. Sa ganitong paraan, hindi nito mahuhulaan ang posisyon niya makalipas ang isang segundo. Gamit ang talino ng tao laban sa isang patalim na nakakapaglakbay sa oras at espasyo, hindi iyon magagawa ni Hansen ng basta-basta. Ngunit iyon ang pinakamainam na paraan para labanan ang God's Knife. Katsa! Tumama ang God's Knife sa likod ni Hansen. Binuka nito ang kanyang balat. Ang dugo ay kumislap na parang kristal, at ang naputol na kalamnan ay kumikislap na parang jade. Napakalakas talaga ng God's Knife, naisip ni Hansen. Larvae class pa lamang ang aking Xenogenate mode, pero halos kasing tibay na ito ng Butterfly class. Gayunpaman, kaya pa rin itong hiwain ang katawan ko. Lumakas ang God's Knife. Baka umabot na ito sa tunay na God class.
Nasa loob pa rin ito ng kanyang prediksyon, kaya't patuloy siyang gumalaw. Inayos niya ang posisyon at anggulo ng Medusa Shield at ng Cold Light Sword. Papatayin ka rin nito. Tumakas ka na, sigaw ni Warner. Hindi niya nakilala si Hansen. Sapat na para sa kanya na magbigay ng babala. Hindi iyon pinansin ni Hansen. Si Warner ang ugat ng lahat ng sakit ni Lone Bambo. Kung may iligtas niya si Warner, mawawala ang matinding dalamhati ni Lone Bambo. Kung may pagkakataon, susubukan iyon ni Hansen. Patong. Muling nahadyap ang katawan ni Hansen, ngunit hindi sa maselang bahagi. Parang may kaunting mali pa sa aking pagkalkula. Kailangan ko pa itong ayusin habang nasa tunay na labanan, isip ni Hansen. Hindi siya nabahala, bagkus natuwa pa. Kahit tinamaan siya, hindi iyon sa kritikal na parte. Ibig sabihin, gumagana ang kanyang pamamaraan. Patuloy na nakikipaglaban si Hansen sa God's Knife, ngunit dama-dami ang kanyang sugat. Gayunman, kung tititigin ng mabuti, mapapansin na paliit ng paliit ang bawat sugat. Dong! Muling sumalpok ang God's Knife sa Medusa Shield. Hindi na nito tinatamaan ang kanyang katawan. Halos mapasigaw sa tuwa si Hansen. Nahadlangan niya ang pag-atake ng God's Knife isang segundo bago ito tumama. Ang kapangyarihan ng Super Space Slash ay parang isang bug na imposibleng kontrahin, ngunit nabasag niya ito. Patong. Habang tuwang-tuwa si Hansen, muling tinamaan ang kanyang katawan. Napakasakit kaya't bumalik ang kanyang atensyon. Alam niyang hindi pa tamang oras para magsaya. Hindi pa niya kayang hadlangan ang lahat ng Super Space Slash ng perpekto. Kung ikukumpara sa unang pagkakataon, mas nagiging maayos si Hansen sa paggamit ng formation. Unti-unti, mas marami na siyang natatanggol na pag-atake ng God's Knife gamit ang Medusa Shield. Mas nahihirapan na ang kalaban na tamaan siya gamit ang Super Space Slash. Paulit-ulit na pinaaalalahanan siya ni Warner na tumakas, ngunit unti-unti niyang napansin na kayang-kaya ni Hansen na salagin ang mga pag-atake ng God's Knife. Namangha siya. Hindi pa siya nakakita ng nilalang na kayang lumaban ng ganoon sa God's Knife. Sa God's Farm, ang sinumang makakita sa God's Knife ay natatakot at hindi na muling magtatangkang lumaban. Ngunit ang estrangherong ito ay nakikipaglaban dito ng diretso at paulit-ulit na nasasalag ang mga atake. Buong katawan ni Hansen ay nanginginig sa matinding pananabik. Para itong problema na imposibleng lutisin ngunit nagawa pa rin niyang harapin. Ang kakayahang makumplito iyon ay parang pagpapalakas ng kanyang buong puso at isipan. Napakalakas ng God's Knife, at nakakatakot ang Super Space Slash, isip ni Hansen. Ngunit nang nasalag ko ang unang atake, kumalma ang isip ko. Habang tumatagal, mas nagiging madali. Dati, mabigat ang pressure na dala ng God's Knife. Ngayon, wala na iyon. Mas nakokontrol na ni Hansen ang Super Space Slash habang lumilipas ang oras. Para bang kaya niyang kontrolin ang sansinukob at lahat ng batas nito. Para bang kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Biglang itinabi ni Hansen ang Medusa Shield at tanging Cold Light Sword na lamang ang ginamit laban sa God's Knife. Hindi na siya dumedepensa. Umatake na siya. Dong! 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 Nagbanggaan ang espada at ang patalim sa himpapawid. Ang mga pag-uga ay lumikha ng mga bitek sa espasyo. Umaasa lamang si Hansen sa kanyang espada para tapatan ang God's Knife, kahit ito ay isang segundo na nauuna. Lahat ng laban ngayon ay puro pag-atake, hindi na pagtatanggol. Ano ngayon kung makakaatake ka ng isang segundo ng mas maaga? Kaya ko ring salagin ang mga atake mo. Kumpletong kalmado si Hansen. Para siyang naglalaro lamang habang inililipad ang Cold Light Sword laban sa God's Knife. Namangha si Warner habang nakikita si Hansen na nakikipagsabayan sa God's Knife. Hindi pa niya ito nasaksihan kailanman. Para bang napipigilan at humihina ang kapangyarihan ng God's Knife. Dong! Tumama ang liwanag ng espada sa God's Knife at napaatras ito. Medyo nagulo ang posisyon ng patalim. Totoo, napipigilan ang God's Knife. Naniwala na ngayon si Warner na napigil ito ng estranghero. Sa susunod na sandali, nakita ni Warner na lumipad paitaas ang God's Knife, ngunit agad itong binagsak ng liwanag ng espada ni Hansen. God's Knife? Sumusubok tumakas, hindi makapaniwala si Warner. Ang God's Knife ay hindi kailanman umatras, ngunit ngayon, nangyayari ito sa harap mismo ng kanyang mga mata. Paulit-ulit na inundayan ni Hansen ang God's Knife at napaatras ito. Ngunit ikinainis niya ang isang bagay, hindi niya alam kung ano ang material na bumubuo sa God's Knife. Kahit ilang ulit niya itong hinampas gamit ang perpektong Cold Light Sword, wala itong bakas ng pinsala. Bagamat nabasag ko na ang Super Space Slash, hindi ko pa rin masira ang katawan na kumokontrol sa God's Knife.
Hindi pa iyon tunay na panalo, nakakunot noong isip ni Hansen habang iniisip kung paano ito tuluyang masisira. Kabanata 2827. Pang! Hindi nasira ang God's Knife, pero tinamaan ng Skyvine Radish ang demonyong apoy ng dugo. Kumalat ang mga apoy nito sa lahat ng direksyon. Gumagana talaga. Diyos din ba ang bagay na iyon? Natuwa si Hansen. Malakas ang Skyvine Radish. Paulit-ulit nitong sinusuntok ang demonyong apoy ng dugo hanggang sa nagkalasog-lasog ito at nagliwanag sa lahat ng dako. Wala itong nagawa para lumaban. Umatras na ang God's Knife. Ngayon, inaatake na rin ito ng Skyvine Radish. Palong-palo ang mga dugong apoy ng patalim hanggang sa tuluyang mabasag ng Skyvine Radish. Naging mapurol ang God's Knife na para bang nawala na ang lahat ng kontrol dito. Lumipad si Hansen sa harap ng God's Knife, pinulot ito mula sa lupa, at nadiskubre na isa na lamang itong karaniwang matalim na kutsilyo nang wala ang kapangyarihan nito. Hawak niya ang magkabilang gilid ng patalim. Nais niya itong baliin, pero hindi niya magawa. Kasing tigas pa rin ito tulad ng dati. Ang pagkakaiba lang, wala na itong buhay na presensya sa loob. Wala akong narinig na hunting announcement. Ibig sabihin, hindi ko pa ito tuluyang napatay, naisip ni Hansen. Kaya inilagay niya ang God's Knife sa loob ng Destiny's Tower upang manatiling nakapigil. Warner, sumama ka sa akin. Dadalhin kita kay Lone Bambo, sabi ni Hansen habang papalapit. Kilala mo ang kapatid ko. Masaya si Warner, pero bigla ring nalungkot at umiling. Umalis ka na, hindi ako makakasama sayo. Naipigil ko na ang God's Knife. Ano pa ang dapat mong ikabahala? Napansin ni Hansen sa mukha ni Warner na may tinatago ito. May kontrata akong nilagdaan sa isang Diyos. Hindi ako makakaalis dito. Kung aalis ako, malalagay sa peligro ang kuya ko. Umiling si Warner. Anong kontrata? Tanong ni Hansen na nakakunot noo. Umiling si Warner at sinabing, hindi ko pwedeng sabihin. Kapag sinabi ko, mapapahamak si kuya. Alam ni Hansen na hindi niya maaaring sisihin si Warner sa ganoong pag-iisip. Kung siya ang nasa posisyon nito, iisipin din niyang baka isa itong patibong. Hanggat hindi sigurado, hindi niya ilalagay sa panganib ang kanyang pamilya. Hindi kita pipilitin na sumama sa akin, pero napigil ko na ang God's Knife. Papayag kaya ang Diyos na iyon? Tanong ni Hansen habang nakatingin kay Warner. Kagatlabi si Warner, ngunit hindi nagsalita. Hindi siya sigurado. Ganito na lang, pagpapatuloy ni Hansen, sabihin mo sa akin kung nasaan ang Diyos na iyon. Ako na ang hahanap sa kanya. Titingnan ko kung may paraan para mapatay siya. Kung ang Diyos na pinirmahan ni Warner ng kontrata ay kapareho ng Evil Lotus God, baka may pagkakataon si Hansen na patayin ito. Kapag nagawa niya iyon, magiging malaya na si Warner. Umiling pa rin si Warner. Lumayo ka na. Hindi natin kayang kalabanan ang Diyos. Napakalakas niya at nasa lahat ng dako. Pero nagawa kong pigilan ang God's Knife. Hindi imposibleng mapigilan ng isang Diyos, pangungumbinsi ni Hansen. Iba iyon. Ang God's Knife ay isang kutsilyo lamang. Isa lang itong laruan ng Diyos. Paano mo ito maihahambing sa tunay na Diyos? Ang kapangyarihan ng isang Diyos ay lampas sa ating pangunawa. Pagkatapos nito, kumislap ng takot ang mukha ni Warner, parang naaalala niya ang isang nakakatakot na karanasan. Paano mo malalaman na hindi uobra kung hindi mo susubukan? Kung alam ng kuya mong si Lone Bambo na narito ka, tiyak na gugustuhin niya makita ka ulit, sabi ni Hansen na umaasang mababago nito ang isip ni Warner. Nag-aatubili si Warner, pero matatag na umiling. Salamat, pero huwag mo na lang ipaalam kay kuya na nandito ako. Lumayas ka na. Naapektuhan na ang God's Knife, tiyak na naramdaman iyon ng Diyos. Kapag dumating siya, huli na para makatakas ka. Wala nang ang oras, ang huling salita ni Warner ay lumabas sa ibang tono ng boses. Para siyang naging ibang tao. Nagbago ang ekspresyon ni Hansen. Nakita niyang nagsimulang magbago ang katawan ni Warner, nababalot ng malabong liwanag ng Diyos. Para siyang sinisinaga ng liwanag ng umaga. Ang kanyang mga mata ay naging kakaiba at maliwanag. Wala na siyang emosyon, parang isang makina. Sumalakay ka sa aking farm at winasak mo ang espiritu ng aking patalim. Isa kang nakakaaliw na tao. Tiningnan ni Warner si Hansen na para bang isang hari na nakatingin sa isang payasong nagtatanghal sa entablado. Malamig na tumitig si Hansen at nagtanong, ikaw ba ang Diyos? May naisip si Hansen, pero hindi niya tiyak kung ano iyon. Oo, ako ang Diyos. Ngumiti si Warner at tumango. Tinitigan niya si Hansen at nagtanong, ano ang pangalan mo? Anong lahi ka? Ako si Dollar. Tao ako, sagot ni Hansen. Umiling si Warner. Hindi ka tao.
Ang mga tao ay hindi katulad mo. Isa kang xenogeneic. Nanlaki ang dibdib ni Hansen sa pagkabigla. Halos walang nilalang sa universo ang nakakaalam ng tungkol sa mga tao, pero itong tinatawag na Diyos ay alam ang kanilang pag-iral. At higit pa rito, alam nitong hindi siya tunay na tao. Delikado iyon. Paano mong nalaman na hindi ako tao? Mabilis na tanong ni Hansen. Kung iniisip kong hindi ka tao, hindi ka nga tao, sagot ni Warner. Walang bakit. Ano ang pangalan mo? Tanong ni Hansen. Ako ang Diyos, sagot ni Warner. Wala bang titulo ang mga Diyos? Tulad ng Empty God, Sky Empty God, at iba pa. Ano ang titulo mo? Musician ni Hansen. Marami kang alam. Hindi nakapagtataka kung bakit nagawa mong sirain ang espiritu ng aking kutsilyo. Tumawa ito at nagsabi, pero wala akong titulo. Diyos lang ang tawag mo sa akin. Bago pa makapagsalita si Hansen, nagsalita ang Diyos. Sinira mo ang espiritu ng aking patalim, at ayos lang sa akin iyon. Kung gusto mong dalhin si Warner, pwede rin. Pero patas ang mundong ito. May kinuha ka, kaya dapat may ibigay ka rin bilang kapalit. Hindi ba't ganoon ang tama? Hindi. Nakamit ko iyon gamit ang sarili kong lakas. Bakit ako magbibigay ng kahit ano? Ngumiti si Hansen. Nagulat ang Diyos, pero natawa rin. Maganda ang sinabi mo. Kung sa sarili mong lakas, hindi mo kailangang magbigay ng kahit ano. Gusto kita. Ganito na lang, bihira akong makatagpo ng kagaya mong kakaibang xenogeneic. Bibigyan kita ng pagkakataon. Magpustahan tayo. Kapag natalo mo ako, makakaalis ka ng ligtas at makakasama mo si Warner. Ano naman kung matalo ako? Nakakunot noong tanong ni Hansen. Kung matalo ka, nakakatawa ka masyado kaya ayokong mamatay ka agad. Tumahimik ang Diyos bago nagpatuloy, pipaltan mo si Warner. Ikaw ang magpapakain sa God's knife sa susunod na 1 siglo. Hindi patas iyon, nakangiting sabi ni Hansen. Kapag nanalo ako, wala kang ibinibigay. Kapag natalo ako, isusugal ko ang 100 taon ng buhay ko. Bakit ako papayag sa ganitong postahan? Dahil ito ay isang postahan na nakabatay sa sarili kong kapangyarihan, nakangiting sagot ng Diyos. Sasabihin pa sana ni Hansen na wala namang magagawa ang Diyos kung hindi siya sumunod, pero nagulat siya nang mapansin sa titig ng Diyos na hindi niya makontrol ang sarili niyang katawan. Hinawakan niya ang sariling leeg at piniga. Pinipiga niya ito ng napakatindi na muntik na siyang mabulunan. Sa kabila ng kanyang lakas at kapangyarihan, hindi niya makontrol ang sarili niyang katawan. Sa loob ng Sea of Soul, ang itim na kristal na baluti ay agad na nagbawas ng presensya. Nagkunwari itong hindi umiiral at walang ipinakitang reaksyon. Kabanata 2828. Hindi makapagsalita si Hansen. Ramdam niya na para siyang sasakal hanggang mamatay, kaya napilitan siyang tumango. Magaling. Tama ang pinili mo. Mas kawili-wili kapag gamit mo ang sarili mong kapangyarihan. Tumawa ang Diyos. Hindi ba't dapat ako ang magpasya kung ano ang ipapanganib? Hinaplos ni Hansen ang kanyang lalamunan. Doon niya napagtanto na ang Diyos na ito ay may bahid ng kasamaan. Mukhang pabaya ito, pero mas nakakatakot pa kaysa sa ibang mga Diyos na nakaharap niya noon. Iba ang bigat ng presyon na ibinibigay nito, at tunay na banta ang dala. Noon, hindi iyon mahalaga, sabi ng Diyos. Ngayon, nakatagpo ako ng isang nilalang na kagaya mo na kakaiba at kawili-wili. Kaya gusto kong laruin ang paborito kong laro. Anong laro iyon? Mabilis nag-isip si Hansen. Tanging paraan niya ay makatakas. Hindi niya kayang talunin ang Diyos na ito. Kahit kaya pa niyang lumaban, ang Diyos na ito ay sumanib kay Warner. Hindi niya maaaring ipagsapalaran na mapatay pati si Warner. Bukod pa rito, ang itim na kristal na baluti ay bigla na lang nagtago. Hindi pa iyon nangyari noon. Kahit noong nakakaharap niya ang mga hari, hindi ito nagreaksyon ng ganoon. Ipinapakita lamang na napakadelikado talaga ng Diyos na ito. Inakala ni Hansen na ang mga Diyos tulad ng mga hari ay hindi makakapanakit ng mga nilalang sa sansinukob. Ang mga Diyos tulad ng Evil Lotus God na kayang umatake sa mga nilalang, ang tunay niyang kaaway. Noon, ginamit niya ang Skyvine Radish at Phoenix Feather para makipagsabayan. Ngunit iba ang Diyos na ito. Sumasanib siya kay Warner at nagagamit pa rin ang napakalakas na kapangyarihan. Isa siyang uri ng Diyos Espiritu na mas mataas ang antas. Itong Diyos ba na ito, siya rin kaya ang nakatagpo ng ikapitong pangkat? Naisip ni Hansen. Napakasimple lang. Huhulaan natin ang kapalaran ng isa't isa. Saglit na naging kakaiba ang mukha ng Diyos. Kapalaran. Kaninong kapalaran ang huhulaan? Tanong ni Hansen na nakakunot noo. Maaaring sa kahit na sino.
Maaari kang pumili ng nilalang na gusto mo, sagot ng Diyos. Pagkway itinataas niya ang kamay. Ang liwanag ng Diyos ay naging isang salamin. Sa loob nito, maraming anino ng iba't ibang nilalang mula sa sansinukob. Hindi ko gusto ang pakikialam sa kapalaran ng iba, sabi ni Hansen. Maaari mong subukan ang kapalaran ko, pero paano mo iyon huhulaan, at paano ka mananalo? Postahan lang ito, malamig na tugon ng Diyos. Hindi natin pwedeng tayaan ang sarili natin. Pumili ka ng nilalang, kahit sino, kahit pamilya mo. Huhulaan natin ang magiging desisyon nila kapag may nangyari. Ikaw ang unang pumili. Kung ganoon, pipiliin ko ang pinuno ng Very High, sabi ni Hansen. Naisip niya, kahit gaano pa siya kalakas, hindi niya maaapektuhan ang pinuno ng Very High. Hindi alam kung nakita ng Diyos ang iniisip ni Hansen, pero hindi ito nagpakita ng pakialam at tumango. Oo, sa pinuno ng Very High tayo tataya. Paano ang postahan? Hindi naman natin alam kung ano talaga ang gagawin ng pinuno ng Very High. Hindi sumagot ang Diyos. Sa halip, lumapit ito kay Hansen at bigla siyang hinayla. Para siyang nahulog sa isang puyo ng oras. Uminog ang kanyang paningin at parang masusuka siya. Noon nangyayari ito, para siyang dinadala ng iba gamit ang Galaxy Teleport. Halos tapos na rin niyang pag-aralan ang Galaxy Teleport, ngunit hindi pa niya naranasan na ganito kalala. Nang bumalik sa normal, nakita ni Hansen ang sarili niya sa outer sky. Sa harap niya ay ang pamilyar na Star Tree. Puno ito ng mga prutas na parang higanting mga planeta na nakasabit sa mga sanga. Isang binatang Very High ang nakaupo sa ilalim ng puno, nakaupo nang nakakross ang mga binti. Ang puting kasuotan nito ay parang nyebe. Napakakisig niya at kasabay nito'y malamig ang dating. Parang lahat ng tao ay may utang sa kanya. Parang pamilyar ang itsura niya, naisip ni Hansen. Iyan ang pinuno ng Very High, sabi ng Diyos. Nagsisinungaling ka. Nakita ko na ang pinuno ng Very High, matanda na siya. Ngunit bago pa matapos ang salita ni Hansen, bigla siyang napatigil. Napagtanto niya kung bakit pamilyar ang binata. Pareho ang hubog ng mukha at pangangatawan sa pinuno ng Very High. Ang kaibahan lang, mas bata siya kaya ibang-iba ang dating. Ngumiti ang Diyos. Iyan ang pinuno ng Very High noong siya'y 20 pa lamang. Tayo'y, bumalik sa nakaraan, nagbago ang mukha ni Hansen. Doon niya naunawaan kung bakit napakahirap ng paglipat. Hindi pala siya gumamit ng simpleng Galaxy Teleport. Nilakbay niya ang oras mismo. Walang espesyal doon, casual na sabi ng Diyos. Kung gusto mo, maaari kitang dalhin para makita ang sarili mo noong bata ka pa. Hindi na kailangan, sagot ni Hansen. Ang nakaraan ay nakaraan na. Ang mangyayari sa hinaharap ay sadyang nakatakda. Kung alam na natin ang kahihinatnan, ano pa ang silbi ng postahan? Sino ang nagsabi sa'yo na nakaukit na sa bato ang hinaharap? Gulat na sagot ng Diyos. Hindi ba ganoon? Tanong ni Hansen na may ngiti. Kung mababago ang hinaharap, bakit hindi mo nalang patayin ang pinuno ng Very High ngayon? Sa kapangyarihan mo, tiyak na susunod siya sa'yo. Bakit pa tayo babalik sa nakaraan para hanapin siya? Mas pinili ng Diyos na ubusin ang kapangyarihan nito sa pagbabalik sa nakaraan kaysa direktang harapin ang pinuno ng Very High. Malinaw na may kinatatakutan siya, at iyon ang dahilan kung bakit sinabi ni Hansen ang mga katagang iyon. Tumawa ang Diyos. May mga batas sa sansinukob. Kahit ang Diyos ay hindi kayang wasakin ang mga iyon. Ngunit sa loob ng mga batas na iyon, wala namang nakasaad na hindi pwedeng baguhin ang hinaharap. Ang hinaharap ay puno ng pagbabago. May mga aksidenteng nakakaapekto rito. Maaari itong lumikha ng bagong kinabukasan, kaya walang nakakaalam kung ano ang tiyak na mangyayari. Ibig mong sabihin, kaya mong impluwensyahan ang batang pinuno ng Very High at pasunurin siya ayon sa kagustuhan mo. Tanong ni Hansen. Ganoon din ang pwede mong gawin. Pantay lang, tugon ng Diyos na tumatawa. Tinitigan siya ni Hansen ng seryoso. Pwede ba akong magtanong? Depende kung ano ang itatanong mo, sagot ng Diyos. Maaari akong Diyos, pero hindi ko alam ang lahat. Huminga ng malalim si Hansen. Kung gusto mo talaga ang larong ito, malamang nakapaglaro ka na nito ng maraming beses. Natalo ka na ba kahit minsan? Oo, 2 beses, sagot ng Diyos. At labis itong ikinagulat ni Hansen. Nakakagulat, sino ang tumalo sa'yo? Isa mula sa Sacred, at isang tao na nagngangalang Han Jingji, malamig na tugon ng Diyos. Kakaiba ang ekspresyon ng mukha nito habang binabanggit ang pangalan. Nang marinig iyon, bumilis ng todo ang tibok ng puso ni Hansen. Halos mapasigaw siya ng malakas. Han Jingji, Kabanata 2829. Akala mo ba ibubunyag ko sa'yo ang aking kahinaan?
Tanong ng Diyos na tumatawa. Tinitigan siya ni Hansen ng may pagtataka. Kahit na sinasaniban niya si Warner, ang Diyos na ito ay nagbigay kay Hansen ng pakiramdam na parang isa lang siyang mabait na kapitbahay. Wala itong nakapanghihilakbot na presensya tulad ng kay Jun King at ng iba pang Diyos Espiritu. Hindi rin ito pilit ipinapakita na isa itong walang matatalong nilalang. Kung hindi alam ni Hansen na isa itong Diyos, hinding-hindi niya iisipin na ito ay nilalang na naglalaro sa kapalaran ng iba. Naalala niya ang mga piling tao mula sa ikapitong pangkat ng tao at ang masasamang nangyari sa kanila. Alam niya na hindi dapat pagkatiwalaan ang anyo at presensya lamang. Ang nilalang na ito na tinatawag ang sarili bilang Diyos ay maaaring mukhang mabait, ngunit ang totoo, isa itong kasuklam-suklam na demonyo. Habang nag-uusap sila, tumayo ang batang pinuno ng Very High na nakaupo sa ilalim ng puno. Tumangala siya sa isa sa mga bunga ng star tree. Napakahirap lumaki at mahulog ng mga bunga ng bituin sa natural na paraan. Napakatagal ng proseso. Kahit ang mga nagbabantay sa star tree ay wala ring ganoong pasensya. Ngayon, may isang bunga na natural na nahinog. Tinitigan ito ng batang pinuno ng Very High ng may seryosong mukha. Ang naturang bunga ng bituin ay may taglay na isang deified na synergenic. Hindi ito mababang antas gaya ng primitive o transmutation. Hindi ganoon kababa ang level nito. Tiyak na nasa antas ng larva o butterfly. Napakabata pa ng pinuno ng Very High. Bagong-bago pa lamang siya bilang primitive, ngunit kinikilala na siyang henyo sa kanilang lahi. Hindi madaling makuha ang ganoong papuri. Ngunit pagdating sa laban, isa pa rin siyang primitive. Ang isang primitive laban sa larva o butterfly class na halimaw ay napakalaking agwat. Hindi niya piniling umatras o humingi ng tulong sa iba pang kasamahan. Tahimik niyang pinagmasdan ang bunga ng bituin, may mata na puno ng kumpiyansa at pagmamataas. Naglabas ng nakakatakot na liwanag ang bunga. Para itong araw na nagliliyab sa sukdulan. Habang lumilipis ang oras, humihina ang liwanag. Mula puti, naging dilaw, dilaw naging pula, pula naging madilim na pula, hanggang sa naging itim na parang uling. Ito ang ating pupustahan. Huhulaan natin kung ano ang gagawin ng batang pinuno ng Very High at kung kaya ba niyang patayin ang synergenic, sabi ng Diyos. Napakunot ang noo ni Hansen. Hindi mahirap hulaan ang sagot. Ang presensya mula sa bunga ay nakakatakot, mas malakas pa kaysa sa kanya ngayon. Ang batang pinuno ng Very High ay isang primitive pa lang. Hindi sapat ang lakas niya upang labanan ang synergenic na iyon. Bukod pa rito, wala ring ibang kasamahan sa paligid. Imposibleng mapatay niya iyon. Dahil sa karanasan ni Hansen sa pagbabantay sa Star Tree, nahulaan niyang tatakas ang synergenic at aalis ng outer sky. Tiyak na tatakas ito sa kalapit na kabundukan at hindi ito mapipigilan ng pinuno ng Very High. Ngunit ang resulta na ganoon ay tiyak na alam na ng Diyos. Malamang sinadya nitong piliin ang oras na ito, kaya mahirap tukuyin kung may nakahanda na itong plano. May pagbabago kayang naganap, nagawa kayang patayin ng pinuno ng Very High ang synergenic. Tanong ni Hansen sa kanyang isip. Pagkaraan ay naisip niya, hindi. Hindi ako nililinlang ng Diyos para isipin na ito ay patibong. Naniniwala ako na tatakas ang synergenic ng walang problema. Napagtanto ni Hansen ang kanyang malaking pagkakamali. Ang makipagsugal sa isang eksperto sa larong isip ay isa sa pinakamasamang desisyon. Baka kusang pumasok siya sa bitag ng kalaban. Kaya pinilit niyang kumalma at inayos ang impormasyon na mayroon siya. Batay dito, gumawa siya ng desisyon. Hindi mapapatay ng pinuno ng Very High ang synergenic. Pinili ni Hansen ang opsyong iyon dahil iyon ang pinakamakatotohanan. Sumunod siya sa prinsipyo ng Occam's razor. Kung ganoon, pipiliin ko na mapapatay ng pinuno ng Very High ang synergenic, malamig na tugon ng Diyos. Walang espesyal na ekspresyon sa mukha nito, kaya hindi malaman ni Hansen kung tama siya o mali. Katsa! Pumutok ang naging itim na bunga. Naging alabok ito at mula roon lumitaw ang synergenic. Isang pares ng semi-transparent na pakpak ng paru-paro ang bumuka na parang mga bulaklak. Sa likod ng mga ito, lumabas ang isang babae na may balat na parang jade. Tinakpan niya ng kanyang mga kamay at balikat ang maselang bahagi ng katawan. Mukha siyang mahiyain. Hindi inaasahan ni Hansen na ganoon kaganda ang lilito mula sa bunga. Napakaganda ng synergenic na ito. Siguro walang lalaking magagawang saktan siya. At mas malakas pa siya kaysa sa batang pinuno ng Very High. Hindi niya kayang patayin ito. At tama nga siya, nabighani ang batang pinuno ng Very High sa nakita. Bahagyang lamambot ang malamig nitong mukha. Ginoo, ikaw ang henyo ng Very High. Matagal nang humahanga sa iyo si Butterfly Lady mula sa loob ng bunga.
Kung hindi ka mandidiri, nais ni Butterfly Lady na sumama sa'yo. Lubos na nakakagulat iyon. Ang Zinejanic ay sobrang matalino, butterfly class, at handang sumunod sa isang batang pinuno ng very high na primitive pa lang. Bihirang-bihira ang ganoon. Hindi niya siya papatayin, naisip ni Hansen habang pinagmamasdan. Nakita niyang nakangiti pa rin ang Diyos, para bang wala lang itong pakialam. Naging surreal ang pakiramdam ni Hansen. Napakakinis ng mga pangyayari, masyadong maayos. Ang batang pinuno ng very high ay wala pang isip ng isang forget love practitioner. Sa halip, nabighani agad siya sa ganda at halina ng Butterfly Lady. Mabilis lumalim ang ugnayan nila. Pagkaraan ng ilang araw, naghalikan na sila na parang magkasintahan. Ngayon, talo ka na, sabi ni Hansen. Alam niyang may balak ang Diyos, kaya hindi niya hahayaan na sirain nito ang relasyon ng dalawa. Kung bukas, hindi papatayin ng pinuno ng very high si Butterfly Lady, ako ang talo, sagot ng Diyos na nakangiti. Sige. Sumang-ayon si Hansen, ngunit sa isip niya, mahal na nila ang isa't isa. Isang araw lang, imposibleng maging magkaaway sila at magpatayan. At kung sakali man, mas malakas si Butterfly Lady kaysa sa kanya. Siya pa ang mapapahamak. Para hindi makagawa ng kalokohan ang Diyos, hindi inalis ni Hansen ang tingin dito. Hindi niya hahayaan na gambling nito ang dalawa. Kinagabihan, hindi nakapagpigil ang pinuno ng very high at si Butterfly Lady. Natikman nila ang ipinagbabawal na bunga. Nakahinga ng maluwag si Hansen at nagtanong, ngayong nangyari na iyon, tiyak na hindi nagugustuhin ng pinuno ng very high na patayin si Butterfly Lady, hindi ba? Pinagmamasdan ni Hansen ang Diyos. Nakaupo ito sa sanga ng puno, nakatukod ang pangahabang nakatingin sa dalawa. Para bang natutuwa pa ito para sa kanila. Isang relasyon na kaiinggitan ng kahit sino, wika ng Diyos. Kung sa tingin mo ay maganda ang relasyon nila, hindi ba dapat huwag na nating gambolain sila? Pwede nang matapos ang postahan dito. Kahit mukhang pabor na kay Hansen ang mga pangyayari, alam niyang hindi basta susuko ang Diyos. Medyo naging kakaiba ang mga mata ng Diyos. Hindi. Simula pa lang ito ng ating postahan. Pagkasabi noon, kumislap ang katawan ng Diyos. Tumalon ito mula sa puno at humarap sa pinuno ng very high at kay Butterfly Lady. Alam ni Hansen na kikilos ito, kaya mabilis siyang hamarang sa Diyos. Wala mang alam kung ano ang plano nito, sigurado siyang kailangan niya itong pigilan. Hindi niya alam kung paano nito mapapaniwala ang pinuno ng very high na patayin si Butterfly Lady. Kabanata 2830. Kung ito ay isang normal na lahi, kapag ang isang mahalagang lugar ay biglang sinalakay, hindi na sila magsasalita pa. Agad silang aatake bago gumawa ng anuman. Ngunit iba ang mga very high. Hindi sila nagmamadaling umatake. Tiningnan ni God ang very high leader at malamig na nagsabi, hindi mahalaga kung sino kami. Ang pinakamahalaga ay pinagtaksilan mo ang big love path ng very high forget love. Nalubog ka sa maliit na pag-ibig at maliit na relasyon. Ito ba talaga ang gusto mo? Akala ni Hansen na gagamit si God ng mas marahas na paraan. Hindi niya inasahan na susubukan lang nitong kumbansihin ang very high leader. Bagaman napakahirap kumbansihin ang very high leader na patayin ang babaeng minahal niya, dapat ay imposibleng mangyari iyon. Pero hindi ibinaba ni Hansen ang kanyang pagbabantay dahil lang dito. Tinangka ni Hansen na sumagot, ang malaking pag-ibig at maliit na pag-ibig ay pareho lamang pag-ibig. Kung hindi mo kayang gawin ang maliit na pag-ibig, paano mo magagawa ang malaking pag-ibig? Ano ang kinalaman ninyo dito? Tiningnan ng very high leader si Hansen at si God na may pagkabigla. Hindi niya alam kung saan galing ang dalawang ito at bigla na lang lumapit para pag-usapan ang tungkol sa pag-ibig. Siyempre, may kinalaman ito. Itinuro ni God ang very high leader habang nagsasalita. Isa kang bahagi ng very high. Ang tungkulin mo ay matutunan ang landas ng universo. Nandito ka para panatilihin ang balanse ng universo. Kung malulunod ka sa maliit na pag-ibig at maliit na relasyon, sino ang gagawa ng mga bagay na nakalaan para sa iyo? Nang marinig iyon, naisip ni Hansen na katawa-tawa ang sinasabi ni God. Bagaman may konsepto ng Sky and Men combined ang very high, hindi ito sa antas na sinasabi ni God. Ang mga salita nito ay parang ginagawa niyang superhero ang mga very high na tagapagpanatili ng kapayapaan ng mundo. Parang kapag wala sila, titigil ang universo sa pag-ikot. May sarili akong plano, malamig na sabi ng very high leader. Hindi ninyo kailangang sabihan ako kung ano ang dapat gawin. Naramdaman ni Hansen na hindi ito magandang senyales. Batay sa personalidad ng mga very high, maliban kung may bagay na tatama sa pinakamalalim na bahagi ng kanilang puso, hindi sila basta-basta nagpapakita ng emosyon tulad ngayon.
Bagaman bata pa si Very High Leader ngayon at hindi pa ganoon kalakas ang kanyang pagsasanay, hindi pa rin dapat siya ganito ka-emosyonal. Hindi ako nandito para pag-alitan ka, malamig na sabi ni God. Nandito ako para tanungin ka kung gusto mo ba ng Sky and Men combined together's big love o ng maliit na pag-ibig at maliit na relasyon ng lalaki at babae. Hindi naman nagkakasalungat ang dalawa, sabi ni Hansen. Pwede mong makuha ang pareho. Namutla ang mukha ng Very High Leader at nagtanong, sino ba talaga kayo? Kung hindi kayo magsasalita ng malinaw, magiging bastos na ako sa inyo. Nagalit ang Butterfly Lady nang marinig iyon. Malamig siyang sumigaw, kitang-kita na wala silang magandang pakay. Hayaan mong ako ang sumangkop sa kanila at tanungin sila. Pagkatapos noon, kumilos ang Butterfly Lady at maraming substance chains ang kumislap na parang halo. Papunta ang mga iyon kay Hansen at God. Nag-teleport si Hansen para makaiwas. Si God naman ay hindi umiwas. Hinayaan itong itali siya ng mga halo. Hindi ito nagpumiglas. Nang hilahin ang singsing, bumagsak si God sa lupa kasama nito. Bumagsak si God sa lupa ngunit nanatiling malamig ang itsura. Hindi niya tiningnan ang Butterfly Lady. Sa halip, nakatingin siya sa Very High Leader at nagsabi, sa Sky and Men combined together, magiging malaya ang Very High. Talaga bang isusuko mo ito alang-alang sa Butterfly Lady? Ano ang alam mo tungkol sa Sky and Men combined together at sa kalayaan ng Very High? May bahid ng pangungutya sa mukha ng Very High Leader. Very High Supremacy at Extremely Quiet Path, kung wala ako, kung wala, malabo ang mga salitang binigkas ni God tungkol sa ilang malalalim na kasanayan. Naisip ni Hansen na maaaring may kinalaman ito sa Very High Sense. Ngunit hindi niya talaga naunawaan ang ibig sabihin nito. Pagkatapos ng lahat, hindi niya pinractice ang Very High Sense. Ikaw, paano mo nalalaman lahat ng ito? Tumingin ang Very High Leader kay God na puno ng pagkagulat. Mas marami pa akong alam, nakangiting sabi ni God. Alam ko ang pinakamataas na antas ng Sky and Men combined together. Kung gusto mo, maaari kong sabihin sa iyo. Tumingin ang Very High Leader kay God at nagtanong, totoo bang alam mo ang Sky and Men combined together sa pinakamataas na antas? Kalahating naguguluhan at kalahating hindi naniniwala ang kanyang itsura. Naisip ni Hansen na napakasama ng sitwasyon, ngunit wala siyang maisip na paraan upang pigilan si God. Kahit gaano siya kabilas kumilos, hindi niya pwedeng basta takpan ang mata at tenga ng Very High Leader at sabihing huwag makinig o tumingin. Mabilis na nag-isip si Hansen. Sinusubukan niyang unawain ang binabalak ni God at kung paano ito mapipigilan. Ilang pangungusap lang ang binanggit ni God tungkol sa pinakamataas na antas ng Sky and Men combined together, ngunit nahumaling na agad si Very High Leader. Nang makarating si God sa pinakamahalagang bahagi, bigla itong tumigil. Lubhang interesado si Very High Leader, ngunit biglang tumigil si God. Agad siyang nagtanong, bakit ka tumigil sa pagsasalita? Pinag-uusapan ko ang mas mataas na landas ng universo, at ikaw ay nalulunod lamang sa maliliit na relasyon at maliit na pag-ibig. Hindi ka babagay sa aking landas. Umiling si God habang nagsasalita. Ngayon ay naunawaan ni Hansen kung ano ang binabalak ni God, ngunit hindi siya naniniwalang gagana ang paraan nito. Sumiklab sa kanyang puso ang libo-libong posibilidad habang iniisip ang pinakamainam na tugon. Hindi siya nagsalita, naghihintay pa rin siya kung paano mauuwi ang lahat. Paano mo malalaman na hindi ito babagay sa akin kung hindi natin susubukan? May bahid ng pagkabaliw sa tono ng Very High Leader habang nagsasalita. Kung talagang hinahanap mo ang landas, madali itong matagpuan. Tiningnan ni God ang Butterfly Lady at sinabi, patayin mo siya. Patayin mo siya, at tuturuan kita ng pinakamataas na antas ng Sky and Men combined together. Nagnalit ang Butterfly Lady. Pinahigpit niya ang halo sa katawan ni God. Ngunit gaano man kahigpit, hindi pa rin niya napinsala ang katawan ni God. Napansin ni Hansen na nananatiling tahimik ang Very High Leader. Hindi ito magandang senyales. Nako, ang personalidad ng mga Very High ay hindi normal. Dahil pinapractice nila ang Very High Sense, iba ang paraan ng kanilang pag-iisip kaysa sa ordinaryong nilalang. Mukhang talagang nais ni Very High Leader na makuha ang itinuro ni God tungkol sa pinakamataas na antas ng Sky and Men combined together. Baka talagang patayin niya ang Butterfly Lady. Alam ni Hansen na imposible nang kumbansihin ang Very High Leader. Kapag nakapagdesisyon na siya, wala nang saysay ang salita ni Hansen. Hindi na niya sinubukang kumbansihin ang Very High Leader. Sa halip, pumarap siya kay God at nagtanong, totoo bang alam mo ang Sky and Men combined together sa pinakamataas na antas? Alam niyang ang tanging paraan upang maimpluwensyahan ang Very High Leader ay talunin si God at ipakita na hindi ito dapat paniwalaan.
Siyempre, hindi ako kailanman nagsisinungaling, mariing sagot ni God. Hindi ako naniniwala sa iyo. Hindi ka isa sa very high, kaya paano mo malalaman ang Sky and Men combined together ng very high? Ipakita mo sa amin ngayon. Kung hindi, hindi ako maniniwala sa iyo, at hindi rin siya maniniwala sa iyo. Sinusubukan ni Hansen na patagilan ang oras at pigilan ang very high leader na agad magdesisyon. Ang dalawang ito ay talagang masasama. Papatayin ko sila, galit na sabi ng Butterfly Lady kay Hansen at God. Gusto na niya muling lumaban. Walang pagmamadali, tignan muna natin. Pinigil siya ng very high leader, bagay na ikinagulat ng Butterfly Lady. Susundin mo ba ang sinasabi nila? Papatayin mo ba ako para makuha ang Sky and Men combined together sa pinakamataas na antas? Galit na tinignan ng Butterfly Lady ang very high leader habang nagsasalita. Siyempre hindi, agad na sagot ng very high leader. Gusto ko lang malaman kung totoo ngang alam niya ang Sky and Men combined together sa pinakamataas na antas. Kapag naipakita niya na, saka ko siya papatayin.